Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Asis. Taong 1983, Gakat, Southern Leyte. Lumaki sa pamilyang may alam sa lihim na karunungan itong si Asis. Bata pa lamang siya, nakita na niya ang mga kakaibang pamamalakad sa lugar nila. Mga patayan, panlalason, pangungulam, at kung ano-ano, lahat yon nakita ng dalawa niyang mata. Bilang panganay itong si Asis, hindi niya maipagkakailang isa siya sa mga punteryang pamanahan ng kanyang mga magulang. Kung hindi niyo kasi na itatanong, may pagkaaswang ang kanilang pamilya. Matagal na yung kalat sa lugar nila pero nare-respeto sila ng karamihan dahil sa bagsik ng ama niya. Minsan kasi, wala pa itong narespeto sa lugar nila. Kapag sinabi nitong papatay niya ang isang tao, mamamatay at mamamatay ito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, walang kahit na sino sa kanilang lugar ang may kakayahang magpalayas sa kanila. Marami na rin kasing sumubok pero lahat yon nagsimatay. Magmula noon, kahit marami silang kaaway, nabuhay sila doon ng normal. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, sa kanilang pamilya 4 silang magkakapatid. Yung mga sumunod sa kanya, hindi niya maipagkakailang may depekto sa katawan. Bunga kasi yun ng pagiging aswang ng mga magulang niya at sa kanilang lahat, hindi niya maipagkakailang siya lang ang nasa maayos na kalagayan. Gayunpaman, hindi ito basehan para apihin niya ang kanyang mga kapatid. Kahit medyo sira ulo ang mga ito, ginagalang pa rin niya yon ng buong buo. Ayon sa kanya na, yung dalawa niyang kapatid na sumunod sa kanya, maliban sa mga ipinanganak na baliw, malaki din ang depekto nito sa katawan. Yung isa doon pilay, tapos yung isa naman hindi nabuo ang kaliwang kamay. Gabi-gabi ring umiiyak at sumisigaw ang mga ito, na para bang naliligalig din yon sa oras na naninila ang mga magulang nila. Sabi-sabi ng mga matatanda na, karma na yon ng kanilang mga magulang dahil sa aral na tinanga nila. Pero kahit na ganon, hindi pa rin apektado ang mga ito. Ang mahalaga na gagawa nila ang kanilang mga gusto, lalong-lalo na ang katakutan sila ng nakararami. Sa loob ng ilang dekada nilang pagsasama, sanay na si Asis sa mga bagay na nakakapandiri sa mga mata ng iba. Minsan nga, may mga araw na gumigising siya na nakakakita siya ng dumi sa mismong sala ng bahay nila. Imbis na magalit, tahimik niya itong inililigpit. Iniiwasan din niyang pagsalitaan ng kanyang mga kapatid sa kadahilanang palaging ipinapaalala ng nanay niya sa kanya. Purong kadugo niya ang mga ito, kaya dapat na hindi niya yon insultuhin. Marami man ang nagsasabing napakasama ng kanilang pamilya, para kay Asis, pinalaki silang disiplinado at mabuting tao. Yun nga lang, kakaiba ang pananaw nila sa mga bagay na itinuturing na mabuti ng mga ordinaryo. Wala namang makakasisi sa kanya. Gawa ng, yun na ang kinalakihan niya. Inakala rin niya kasing wala nang kakanti sa kanilang pamilya pero pagsapit ng taong ito, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Pagtatapat ni Asis na, nagsimula ang lahat ng yon noong may lumapit na isang matandang albularyo sa kanilang lugar. Unang araw pa lang nitong paninirahan, galit na doon ang kanyang ama kahit wala naman yung ginagawa sa kanila. Sinubukan din niyang kausapin ang mga magulang niya pero
Sa kasamaang palad, hindi yun nakikinig sa kanyang mga payo. Basta ang nais nitong mangyari, paalisin o hindi naman kaya'y paslangin ang matandang yon. Dagdag pa ng kanyang ama, kaya umaapoy ang galit niya rito ay dahil sa mga palipad hanging ginagawa nito noong dumating yon sa kanilang lugar. Ilang beses na rin silang nagkasagupa. Yun nga lang pilit na umiiwas ang matanda. Mariin ding inilahad ng tatay niya na ang ginagawa nitong pag-iwas sa kanila ay para bagang pangiinsulto kung maituturing. Bukod kasi sa pangisi-ngisi yun, may mga bagay din itong inilalahad na hindi niya nagustuhan. Pakiramdam ng tatay niya, sagad hanggang buto ang pangyuyurak nito sa kanila. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman itong gumawa ng paraan para maipaghigante ang kanilang pamilya. Habang wala pang nangyayari, mahigpit naman niya yung pinayuhan ukol sa magiging kahihinatnan nito. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa tapang ng kanyang ama, hindi na niya yon napigilan pa. Bago sumapit ang gabi ng pagsalakay nito, mariin muna niya yung kinausap, gawa ng may mga naririnig siyang sabi-sabi ukol sa matandang bagong salta sa lugar nila. Tay, nabalitaan kong babaylan ng matandang yon. Kalat na to sa baryo. Di naman ho sa minamaliit ko kayo ha, pero ang kinakatakot ko, baka ikapahamak niyo ang inyong mga gagawin. Sino na lang ho mag-aalaga sa mga kapatid kong ito kung mawawala kayo? Seryosong wika ni Asis sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, ngumisi lang naman yun habang sumasagot sa kanya ng, nakatali ang buhay ko sa mga kapatid mo. Kapag namatay ako, maliban sa iyo ganun din ang sasapitin nila. Tandaan mo anak, tanging ikaw lang ang makakapagpatuloy ng ating pamilya. Wala sa lahi natin ang umatras, gaano man kalakas ang ating kalaban. Kasabay ng pagwika ng kanyang ama, ay ang mabilis naman itong pagpasok sa kanilang silid. Maya-maya pa, agad din naman itong isinarado ang pinto, hudyat ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na pagpapalit anyo. Ilang oras pa ang lumipas, napakalalim na nga ng gabi. Si Asis noon at ang kanyang mga kapatid patuloy pa rin sa paglalaro. Ganun kasi ang kanilang ginagawa nang sa gayoy hindi sila antukin, kakahintay sa kanilang mga magulang. Ilang minuto pa ang lumipas, naramdaman na nila ang pag-alis nito. Kadalasan kasi kapag lumilipad ang kanilang mga magulang, yumuyugyug ang kabuuan ng bahay nila. Nang mapansin naman yun ni Asis, abot langit naman ang kanyang pag-aalala, gawa ng sa puntong yon, alam niya sa kanyang sarili, hindi pangkaraniwang albularyo ang pagdidiskitahan nito. Naniniwala rin siyang isang pagkakamali lang, may posibilidad na ikamatay yon ng kanilang mga magulang. Pagpatak naman ng 12:00 ng gabi, nang akmang papatulog na ang kanyang mga kapatid, bigla naman siyang napabalikwas ng kanyang higaan nang marinig niya ang mga itong umaatungal ng napakalakas. Pilit yung humihingi ng kanyang tulong, kaya ang ginawa niya, mabilis siyang pumanhik sa silid ng mga ito. Pagbukas naman niya ng pinto, bumungad ang mga kapatid niyang nakaangat ang mga katawan sa higaan habang paulit-ulit na pinagsususuntok ang kanilang mga dibdib na malapit sa puso. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, nasipat naman niyang unti-unti na yung nawawala ng hininga. Hindi naglaon, agad din naman yung binawian ng buhay, dahilan para makaramdam siya ng matinding takot at pag-aalala
para sa kanyang mga magulang. Blankong-blanko na noon ang isip niya, gawa ng hindi niya mawari kung ano ang mga nangyari. Pagkaraan pa ng kalahating oras, nagpasya siyang lumabas ng bahay para hanapin ang bahay ng matandang dayo sa kanilang lugar. Kampante naman siyang mahahanap ito, gawa ng bukod sa maliit ang kanilang baryo, alam niya rin ang eksaktong bahay na kasalukuyan nitong pinagtitirhan. Pagdating naman niya sa lugar ng matanda, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang kanyang mga magulang, nakatarak sa mahabang puno ng kawayan ang mga labi. Yung tatay niya halos hindi na niya makilala buhat sa dami ng bugbog na inabot nito. Sa estado rin ng dalawa, alam niya sa kanyang sarili, hindi biro ang pinagdaanan nito bago yun bawian ng buhay. Matapos naman yung masilaya ni Asis, matinding panlulumo ang una niyang naramdaman. Halos bumagsak din ang kanyang damdamin, dahilan para mablangko ang kanyang pag-iisip. Ang tanging nagawa lang din niya sa harapan ng labi ng mga magulang niya ay ang tumitig habang umiiyak. Maya-maya pa, nang akmang papaalis na siya, sakto naman ang pagtawag sa kanya ng babaylan na pumatay dito. Ani ng matandang yan, ano ang ginagawa niya sa lugar na yon ng ganung oras? Naitanong din ito sa kanya kung kilala niya ba ang dalawang aswang na pinatay nito. Matapos naman yung marinig ni Asis, doon na dahan-dahang nandilim ang kanyang paningin hanggang sa hindi niya namalayan, kumukuha na pala siya ng tipak ng kahoy na siyang gagamitin sana niya panghataw sa matanda. Ang kaso lang, akmang papasugod na siya sa kinaroroonan nito, napansin niya ang bigat ng presensya sa buong paligid. Imbis na paluin niya ang matanda, nagdesisyon siyang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang pamamahay. Di naman siya hinabol nito, kaya malaya siyang nakalayo. Pagdating naman niya sa kanilang tahanan, unang tumambad sa kanya ay yung bangkay ng mga kapatid niya na naninigas na. Awang-awa man siya sa mga ito, hindi niya yun sinubukang tulungan dahil sa isang bagay na kanyang naiisip. At yun ay walang iba kundi makuha ang matagal nang naitagong bertud ng kanyang ama. Pagpasok naman niya sa silid nito, bumungad sa kanya ang napakadilim na paligid. Nangangalingasaw din ang lugar na yon, dahilan para medyo mahirapan siyang kumilos. Gayunpaman, matyaga niya pa ring hinanap ang aparador hanggang sa mahawakan niya ang dulong parte nito. Pagramdam naman niyang yun na ang kanyang hinahanap, dali-dali naman niya itong binuksan, sabay tapon ng mga damit na nakaayos sa loob nito at kumuha na rin siya ng sulo nang sa gayoy hindi maantala ang kanyang ginagawa. Sa loob ng ilang oras niyang pananaliksik, unti-unti na nga niyang napatunayan ang tungkol sa bertud ng tatay niya na palagi nitong itinatago. Alam ni Asis na yun na lang ang nag-iisa niyang alas, kaya nakahanda siyang itaya ang kanyang buhay, maipaghiganti niya lamang ang kanyang pamilya. Para naman maisakatuparan nito, noon ding mismong gabi, umalis siya sa bahay na yon bitbit ang bertud na nahanap niya. Maliban doon wala siyang dinalang ibang gamit, sa paniniwalang yun lang talaga ang kailangan niya. Dumaan pa ang mga araw. Nagpalaboy-laboy siya sa karatig baryo, pilit pinag-iisipan ang tungkol sa kanyang mga gagawin. Hindi naglaon, dahil sa lakas ng presensya ng bertud, natagpuan siya ng ilang mga aswang na kasalukuyang naninirahan sa lugar na yon. Bawat isa sa mga ito, nag-aalok ng mapagtutuluyan na siya namang paulit-ulit na tinanggihan ni Asis. Akala niya magiging ganun lang yun kadali, pero
dumating ang puntong kinailangan na din niya ng tulong ng mga nilalang na yon. Kahit hindi niya bistado ang mga ito, nagpasya siyang manuluyan. Nag-aalala man para sa kanyang kaligtasan, hindi niya na yon pinagtuunan ng pansin. Gawa ng ang mahalaga sa kanya noong mga oras na yon, magkaroon ng kakaibang masasandalan. Yun nga lang, hindi umayon ang pagkakataon sa nais niyang mangyari. Habang tumatagal kasi, napapansin niyang walang ibang hangad ang mga ito, kundi makuha ang bertud na tinatangan niya. Siyempre bilang mautak din itong si Asis, itinago niya ang bertud na yon sa lugar kung saan tanging siya lamang ang nakakaalam. Dumaan pa ang 1 linggong pananatili niya sa bahay ng aswang. Wala namang ibang nangyari maliban sa pangungulit ng mga ito. Habang tumatagal, mas lalo rin yung napapalapit sa kanya, kaya unti-unti na rin niyang nalalaman ang totoo nitong mga ugali. Nang mapagtanto naman niyang ginagamit lang siya ng mga nilalang, doon na siya naghanap ng pagkakataon para lumaban. Isang gabi, habang nakikiramdam itong si Asis, may napansin siyang kapamilya nung tinutuluyan niya na maya't maya ang pagdaan sa harapan ng kanyang silid. Noong una hindi niya yun pinapansin. Ang kaso lang habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring patindi ng patindi ang ginagawa ng mga ito. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang mga bagay na kanyang nararanasan, pasimple naman niyang ipinasok sa kanyang bunganga ang hawak niyang bertud habang inaalala ang mga katagang minsang ibinahagi ng kanyang ama. Naniniwala kasi noon si Asis, may kakayahan siyang makakuha ng abilidad ng aswang sa pamamagitan ng ganoong taktika. Bagaman alam niyang gagana lamang yon sa loob ng maikling panahon, mas mainam na ito kumpara sa wala siyang gagawin. Paglapat naman ng laway niya sa bertud, agad namang tumalas ang kanyang paningin na siyang naging sanhi upang magawa niyang malaman at marinig ang pinag-uusapan ng mga nilalang na ilang metro lang ang layo. Narinig din niya noon ang usap-usapan ng nagpatuloy sa kanya ukol sa hangarin nitong makuha ang bertud na kanyang tinatangan. Dahil dito, ngumisi lang naman itong si Asis habang dahan-dahang nilulunok ang minana niyang bertud sa kanyang ama. Matapos niya itong gawin, pabulong naman siyang nagwika sa kanyang sarili ng, "Hindi kayong makikinabang sa iniwan ng mga magulang ko." Matapos naman niya itong mailahad, bigla naman siyang nagulat nang mapansin niya ang dahan-dahang pagdilim ng kanyang paningin. Sinubukan niya pa noong labanan ng pagkalas ng kanyang ulirat pero sa sobrang lakas nito, hindi niya na yun napigilan. Dumaan pa ang mga araw na natiling tulog itong si Asis. Dahil dito, wala siyang kaide-ideya kung ano ang pinaggagawa sa kanya nung mga aswang na nasa paligid niya. Pagsapit ng 3 gabi, nang tumama sa kanyang balat ang makapal na liwanag ng buwan, dahan-dahan itong binawi ang nawala niyang wisyo. Hindi naglaon. Nang magkamalay na siya, unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata kung saan doon niya nakita ang katawan niyang nakagapos sa isang poste ng bakal. Nasa loob yon ng bahay ng tinuluyan niyang aswang at sa sitwasyon niya, alam niyang hindi siya basta-bastang pakakawala ng mga ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, doon na rin niya nasilayan ang mga anak nitong lumalapit sa kanyang kinaroroonan. Kagaya ng inaasahan, kasalukuyan na yung nasa orihinal nilang mga anyo, indikasyon na may gagawin yung masama sa kanya. Maya-maya pa, sa pagtitigan naman nila, galit naman doong nagwika si Asis ng, "Akala ko ba kapatid ang turing niyo sa akin? Ba't niyo ako ginaganito?
Nang marinig naman ng panganay sa magkakapatid ang kanyang sinabi, bahagya naman itong pinatigil ang mga kasama niya. Sabay sagot sa kanya ng, "Di naman nagbago ang turing namin sa'yo. Yun nga lang, mas mahalaga ang bertud mo kung ikukumpara sa ating mga pinagsamahan. Alam mo ba, bibihira ang ganyang tangan. Kapag nakuha namin yan, hindi malabong aangat ang aming kapangyarihan. Sa wakas, matutupad na ang matagal na naming pinapangarap, ang maging gabunang pamilya. Huwag kang mag-alala, Asis. Habang buhay naming tatanawing utang na loob ang sakripisyo mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang pagramdam naman niya ng matinding galit sa kanyang buong katawan. Hindi niya mawari pero sa puntong yon naniniwala siyang kinakailangan na niyang patayin ang pamilyang nagkupkup sa kanya. Hindi pa man sila tapos sa kanilang pag-uusap, narinig niya na itong mag-usal ng mga engkantasyon, dahilan para maalarma ang mga nilalang na yon. Ang iba sa mga kapatid nung kausap niya, agad namang pinuntahan ng kanilang mga magulang na kasalukuyang naghahasa ng patalim na gagamitin ito pang dukot sa bertud na nasa katawan niya. Pagsilay naman ni Asis sa pag-alis ng mga ito, nagpatuloy lang naman siya sa pag-uusal hanggang sa naramdaman na niya ang dahan-dahang pagbalot ng kadiliman sa kanyang buong katawan. Halos segundo lang noon ang lumipas nang biglang lamunin siya ng isang malaking bolang binubuo ng mga anino at mabigat na presensya. Mag-iisang minuto rin yung nanatili sa lugar na yon, kung saan nagbigay ito ng matinding pagkasindak sa mga aswang na kanyang kaharap. Maya-maya pa mula sa kawalan, may lumabas doong isang paa na may 3 matutulis na daliri. Napakaitim din ang balat nito na binabalot naman ng kakaibang tinik na animoy nagsisilbi nitong baluti. Pag-unat naman ng kanyang mga kamay, doon na niya tuluyang nahawi ang pagkumpol ng anino at mabibigat na presensya. Pagputok naman ng mga ito, bumungad sa harapan ng mga aswang ang isang nilalang na malayo ang wangis kumpara sa kanila. Wala pa man yung ginagawa, nakaramdam na sila ng matinding pagkasindak na animoy yon ang nag-utos para sila'y lumuhod at magmakaawa sa kanilang mga buhay. Alam ng mga nilalang na yon na ang nasa harapan nila noon ay isang prinsipe ng mga aswang. Sa abot din ng kanyang pagkakatanda, nababalot ng isang itim na ulap ang kanyang buong katawan. Punong-puno rin siya ng tinik na nakadugtong mula sa kanyang ulo at talampakan. Hindi lang yon. Marami rin siyang kakaibang abilidad na kusa mismong lumalabas sa kanyang mga palad. Halimbawa, kaya niyang tumawag ng itim na sibat sa pamamagitan ng pagbagsak ng kanan niyang kamay sa ere. Hindi rin bago ang tigalpo na dala ng kanyang presensya, indikasyon na mas nakakaangat siya kumpara sa mga ito. Matapos namang mawala ang bolang itim sa kanyang likuran, agad namang nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Nang mapansin naman yon ng mga aswang, sinubukan naman itong makipag-usap sa kanya pero hindi na niya ito pinagbigyan. Maya-maya pa, pagdating naman ng mga magulang nung kaharap niya, bigla naman yung nagsiangil sabay palit ng anyo. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, pinilit niya pa yung sinindak pero dahil sa padalos-dalos ng padre de pamilya, napilitan siyang hugutin ang kanyang sibat na siyang ibinato niya sa dibdib ng nilalang. Bago pa man yun makalapit sa kanya, tumagos na sa dibdib nito ang malauling na sibat na binitawan niya. Sa isang iglap, mabilis naman yung pinanghinaan at nung akmang mawawala na yon ng buhay,
seryoso naman siya doong nagwika ng, "Ikakamatay mo ang pagiging ganid mo sa kapangyarihan." Pagkalahad naman ni Asis sa mga katagang yan, dahan-dahan naman niyang inilapat ang kanyang palad sa noo nito, dahilan para magising doon ang natutulog niyang bunganga. Pag-amoy naman ng bibig sa kanyang palad ng napakasarap na karne ng matanda, nagsimula na yung humigop hanggang sa purong kalansay na lamang ang naiwan. Sa pagbalik naman ng katahimikan, nang napansin niyang nasindak na niya ang mga nilalang, doon na siya nagpalit ng anyo. Ayon sa kanya, ilang araw pa siya roong nanatili para lamang ihanda ang mga nilalang na yan sa nalalapit niyang pagbabalik sa kanilang lugar. Para kay Asis, wala nang mas mahalaga maliban sa maipaghiganti niya ang kanyang sariling pamilya. Dumaan pa ang mga araw. Marami na siyang pinainom at pinakain sa mga nilalang na yon. Lahat yon purong paghahanda para sa nalalapit nilang pakikipaglaban. Bagaman nararamdaman na niya ang masama nitong epekto, hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Sa isip-isip niya, sa oras na makaharap na kasi nito ang babaylan, hindi malabong malipol ang pamilyang yon. Wala naman siya doong pakialam. Gawa ng unang-una, pinagbantaan din naman siya nito ng masama. Sa pagdating naman ng araw na pinakahinihintay niya, walang pagdadalawang isip naman nilang nilisan ang lugar para bumalik sa baryong minsang pinagtirhan ng masaya niyang pamilya. Sa loob ng ilang minutong paglalakbay, mabilis nilang napasok ang lupain ng Gakat. Pagdating naman nila sa nilisan niyang baryo, direktahan silang lumapag sa bahay ng babaylan. Nang maramdaman naman ito ang kanilang mabigat na presensya, agad naman yung lumabas kung saan doon na tumambad sa babaylan ang grupong dinala niya. Sa puntong yon, kahit alam nitong hindi biro ang presensyang tanga ni Asis, hindi pa rin ito maiwasang ngumiti. Ang buong akala kasi ng matanda, kayang-kaya yung harapin ang kanyang karunungan, pero nagkamali siya. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, doon na nito hindi napigilang tumawa, sabay wika sa kanya ng, "Ito ba ang rason kung bakit ka umalis dito sa ating lugar? Ba't ka pa bumalik? Dahil sa ginawa mong ito, matutulad ka sa mga magulang mo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, galit na galit naman niyang inutusan ang pamilyang inalipin niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang utos, buong puwersa naman yung sumugod sa kinaroroonan ng matanda. Halos inabot din ng ilang minuto ang pakikipagbuno ng mga ito hanggang sa napansin na niyang dahan-dahan na yung nagagapi. Hindi naglaon, nang masipat niyang patay na ang magkakapatid, doon na siya nagsimulang kumilos sa pamamagitan ng pagsambit ng mga engkantasyon. Ganun pa rin ang nangyari. Matapos niyang makapag-usal, agad siyang binalot ng napakakapal na anino. Paglabas niya rito, labis na ikinagulat ng matanda ang anyong nasilayan nito. Bagaman wala itong kaide-ideya sa kung ano ang nilalang na nasa harapan niya, pilit niya itong nilabanan. Gamit ang malalim nitong lihim na karunungan, buong puwersa siya nitong sinugod na siyang naging sanhi ng kanilang nakakakilabot na pagbubuno. Habang inuundayan siya ng taga ng nilalang, wala naman itong naging epekto sa pisikal niyang katawan. Kapag kasi lumalapat ang talim ng sundang sa kanyang balat, kusayong sinasalag ng mga tinik na mabilis na umuusli sa kanyang mga balat. Kalahating oras pa ang lumipas, kagaya ng inaasahan ni Asis, walang nagawa sa kanya ang babaylan. Dala ng matinding galit, pagsilay niyang nanghihina na ito, walang pagdadalawang isip niya itong pinugutan. Matapos niya itong gawin, naghanap siya ng panibagong pugad
kung saan sa bagong bahay niyang itinayo nakalagay ang ulo ng matanda. Alam niyo, pinuno, sabi-sabi ng mga matatanda sa kanilang lugar na habang patuloy na naghahari si Asis, nasa tabi niya ang ulo ng babaylan bilang pagpapakilala sa kapangyarihan ng binatang gabunan na may ulo ng babaylan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Parang medyo mahirap to, no? Kasi kalaban na natin dito, babaylan eh. Alam naman nating lahat kung gaano kalakas yung mga babaylan. Though, hindi sila divino na talagang wawasakin lang yung ganitong klase ng mga nilalang. Babaylan lang naman eh. Hindi naman sa nilalang ko kasi pag sinabing babaylan natin, ako sa akin lang para sa akin. 'Di ba ermitanyo level? Kasunod na niyan yung divino eh. So yung ermitanyo, nasa baba niyan yung mga babaylan tsaka yung iba't ibang mga batikang manggagamot. So hindi siya makukonsider na mahina. Kasi nga napatay yung tatay eh. Napatay yung tatay nitong si Asis. 'Di ba? So para sa akin, malakas tong babaylan na to, hindi to ordinaryo. Pero ang ending, tinalo ni Asis. 'Di ba? Hindi ko alam kung nahigitan niya yung kakayahan ng tatay niya o dahil binata pa siya. Kasi alam naman nating lahat na kapag bagong gabunan, alam ko may nakwento na akong ganito sa inyo, sobrang lakas niyan. Tapos sa pagtagal ng panahon, doon yan unti-unting huhupa. Baliktad yan sila eh. Kapag bagong tangan yung bertud, parang naka 1,000% yung lakas niyan. Pero syempre dadaan yung mga taon na nagkakaedad sila o yun nga, may nagkakaroon sila ng mga kalaban, nababawasan ng unti-unti yung kakayahan. So yung bertud na nasa loob nila, kailangan ng bagong mapapasahan para lalo ulit sumolid, para lumakas ulit, bumalik yung 1,000% na lakas. So ako, sa tingin ko, kaya natalo ni Asis tong babaylan dahil baguhan pa lamang siyang gabunan kasi nga, binatang gabunan pa eh. Pero kung medyo nagkaedad to o magkasing edad sila nitong babaylan, malamang siya'y napugutan ng ulo. Overall, nakakalungkot kasi natalo tayo eh. Alam niyo naman, lahat tayo kanan. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga yung takbo ng kwento. Kaya kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.